Isa sa mga responsibilidad ng buhay may asawa ay ang mabigyan ng maayos na pamumuhay ang kanilang mga kabiyak. At may mga taong sa kabila ng limitasyon ay patuloy pa rin nagsusumikap, maisakatuparan lang ang pangakong for better or for worse. Tulad na lamang ni Albert Aballe, nakatira sa CTO San Jose del Monte, Bulacan. Sa kabila ng kanyang pagiging person with disability, ay patuloy siyang nagsusumikap, mabigyan lang ng pangangailangang gamutan, hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang asawang may sakit sa puso. At ito ang istorya na aming tinutukan dito sa House at Your Service. Ako po si Albert Aballe, taga San Jose del Monte, Bulacan. Ako po ay isang PWD, may polio po sa kaliwang paa. Ako po si May NJ Aballe. May sakit po ako sa puso. Magkaiba man ang karamdamang nagpapahirap sa kanilang mga katawan, iisang laban lang ang kanilang hinaharap. Ito ay kung paano matugunan ng gamutan ni Mayan, na araw-araw na iginagapang ng kanyang asawang si Albert. Talagang tiyaga lang, tapos medyo higpit ng sinturon talaga. Mas okay na ako minsan umalis pa ako ng trabaho, ang dala ko lang na pera, masahe. Basta ang importante may maiwan ako sa kanya dito pagkain niya, ma-sure ko yung pagkain niya, yung gamot niya. Tapos may maiwan kahit konti, minsan nasa 50 pesos lang naiwan ko sa kanya, pero ang importante sa amin, pagkain talaga tsaka gamot. Tapos umalis pa ako na minsan sobra lang ng 20 pesos. Bago pa man magsama ang dalawa, ay alam na ni Albert ang kalagayan ng kanyang asawa, pati ang nakaraan ni Mayan. Ang pagkakaroon ng dalawang anak sa una nitong kinakasama. Bali sa una po kasi, muna po kasi magkaibigan lang kami. So magka-chat kami hanggang sa nung medyo parang close na kami, inamin niya po muna na may anak siyang dalawa. Nandun po sa dati niyang asawa, sa parents ng dati niyang asawa. So ganun. So naisip ko naman po nung una, wala pong masyadong wala po pa kasi sa plano namin na magiging kami, ganun. Nung nagkagustuhan naman po kami, hindi ko naman po inisip yung dalawang bata kasi yung dalawang bata naman po is nandun po sa lolo at lola. Hindi naging hadlang para kay Albert na tuluyan niyang mahalin si Mayan. Okay naman po ang relasyon ng dalawa niyong anak. Doon nga po natutuwa ako kasi hindi na po iba yung turing niya sa mga anak ko. Siya ay isang AutoCAD operator na nakabase sa Ortigas. At sa kinikita niya mula rito ay sumasapat lamang sa araw-araw nilang pangangailangan. Bali yung source of income po. Nagtatrabaho po ako sa Ortigas, sa appraiser company, which is medyo above minimum ng konti at matagal na rin po kasi yun po yung hindi ko maiwan-iwanan kasi malaki pong bagay sa akin yung binibigay rin naman ng company talaga sa akin. At kailangan ko po talagang may trabaho kasi meron po siyang gamutan bukod po sa heart. Yung kidney rin po niya, may mga gamot din po isa sa kidney. Sa ngayon po, hindi na po talaga. Sobrang hindi po basta kulang as in yung gamot pa lang niya is sa kanya na yun, sa kidney pa lang po yun. Tapos yung pang-araw-araw namin kailangan, problema pa yun. Bagamat si Albert ay isang PWD, hindi ito naging problema para siya ay makahanap ng maayos na trabaho. Ngunit ang gastusan na gamutan na pang-maintenance ng kanyang misis na umaabot lang naman sa 50,000 pesos kada buwan ay isang malaking hamon para kay Albert. Ngayon po, yung ginagawa ko po unang-una po is yung paglalakad po talaga ng GL kasi nung nakaraan nga pong procedure is hindi naman po success. So gusto ko pa rin po, nag-try pa rin po kami kasi sabi naman po ng doktor, pwede ulitin. So yun po yung ginagawa ko na talagang makalikom ng GL. So ang pinakamalaking pagsubok po sa akin, yung check-up niya monthly. Kasi may bayad po yung private doctor, tapos which is 3 silang doktor, tapos magiging 4 pa pag nagkataon. Tapos yung gamot po talaga.
Ano ang uunahin? Paano ito matutustusan? Saan kukunin ang pambili ng mga gamot? Ito ang araw-araw na tanong ni Albert, na araw-araw din niyang sinusubukang solusyonan. Habang porsigidong kumayod para sa pamilya si Albert, ay si Maya naman ay patuloy na lumalaban sa buhay. At sa mga simpleng gawain na maaaring makatulong sa pamilya ay kanyang ginagawa. Pag Monday, minsan kahit hindi po sapat yung pang isang linggo ko, ginagawa ko po siya ng baon. Tapos yun po, support po emotionally. Grabe po yung pagtitipid niya, yung pagbabudget niya sa sinasahod niya, yung pagod niya. Siyempre hindi ko naman po siya kayang matulungan sa ibang mga gawain. Siya po lahat gumagawa. Kaya ko lang po gawin yung para sa amin dalawa, yung magluto lang po. Yun lang po. Maglaba siya lahat, siya po lahat. Kasi bukod po sa may sakit ako sa puso, hindi daw po kasi kakayanin ng katawan ko na. So, kung tutuusin, parang gusto niya po talagang magkaroon din ng... Opo. Umaasa po talaga ako na pag bumaling po ako, kahit pa paano po, kahit isa lang po sana. Minsan binibiro ko po siya, huwag na lang kaya ako maggamot. Tigil na lang kaya natin to. Kasi minsan sinasabi ko po sa kanya, nakakapagod na rin kasi. Ako na po yung nag-open up na nakakapagod na rin kasi. Pero nararamdaman ko po na napapagod na din po talaga siya. Parang gusto ko na pong sumuka na, Lord, ayoko na kasi masakit. Minsan sa gabi umiiyak po ako mag-isa. Iradaan ko na lang po sa iyak. Ano po yung mga naiisip ko? Yung hirap namin. Ang hirap niya. Sabi ko, Lord, umibigay ng sakit yung asawa ko kasi pag nagkasakit siya, wala na pong mangyayari talaga sa amin. Sa bawat pangambang bumabalot kay Mayan ay ang positibong pananaw ni Albert. Bit-bit ang matatag na pananalig na nagiging pundasyong pinangahawakan ng mag-asawa. Ako ma'am, tanggap ko na po. Nasa isip ko na yun, tanggap ko na. Ayoko na nga po magkaanak eh. Kasi kung magkakaanak man po, malalagay naman po siya sa langanin. Mas okay na lang po na maging ganito kami. Habang buhay na lang po kami magkasama, tatanda. Wala namang problema sa akin. Ang importante po sa akin kasi ngayon, ang priority ko po is gumaling po talaga siya. Dahil sa alalahanin na inilapit ni Albert, agad siyang naimbitahan sa House at Your Service. Kamusta ka na, tatay? Mabuti naman po. Bali, galing pa po ako sa trabaho. Dito po sa Ortigas. Nagsimula po kasi nung nagkasakit na po yung asawa ko, ayun na po. Doon na po talagang bukod sa hindi siya kasya talaga, is dami po akong gastusin at nauwi po talaga sa madaming utang. At ang pinaka nahirapan po talaga ako is yung gamot niya po kasi sa pulmonary po. Naapektuhan na rin po kasi yung pulmonary. Pati pareha ang kanyang lungs. Opo. So mula po sa ovarian cyst niya, umakyat na rin sa puso, tapos pati ang kanyang lungs. Opo. Pero yung heart niya po is inborn. Oh, okay, Tas, born. kumbaga, na-trigger na po siya nung lumaki na yung tiyan niya, nagka-ovarian cyst po The siya. ovarian cyst. Tapos doon na rin po nagsimula magkaroon ng epekto yung kidney niya na. Kaya meron na rin po siyang CKD ngayon. So kumakalat na po, tatay, itong mga nararamdaman ng inyong misis. Para tugunan ang kinakailangan na gamutan ni Nanay Mayan, makakausap natin si Sir Richard Tobiera, ang Political Affairs Officer 2 ng opisina ni Representative Arturo Robes ng San Jose del Monte, Bulacan. Magandang hapon. Magandang hapon, sir. Magandang hapon po sa lahat. Apo, Sir Richard, mula sa opisina ni Kong, ano po yung maaaring maitulong po dito sa alalahanin ng asawa po ni tatay? Actually, pwede natin kayong matulungan na makalapit sa Star Mall para po, kasi I understand yung GL nga po ng Mercury ay galing lamang po dapat sa DSWD. So, pwede po namin kayong ilapit doon, matulungan, basta punta lang po kayo sa ating tanggapan para ma-endorse po namin kayo para mabigyan po kayo ng GL para so pang bilhin nyo ng gamot or pang kuha nyo ng gamot doon sa Mercury. And nagbibigay din naman po ng financial assistance ang ating congressman.
Matapos maimbitahan si Albert sa programang House at Your Service, ngayong araw ay sasamahan natin ang mag-asawa sa tanggapan ni Congressman Arthur Robes dito sa lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Kami. Marami kaming sinusuportahan Albert na ganyan. Even mga PWDs, tuloy-tuloy yung programa namin. So isasama ka namin doon para si Mrs. mo ay makasama doon sa programa na yan. Ang paalala ko lang sa ating mga kababayan na whenever na merong problema, suliranin, huwag kayong mahiya na lumapit dito sa pamahalaang lungsod. No? Ito, bibigay namin sa iyo konting cash incentives galing sa akin at galing kay Mayor. Ha? Tapos meron kaming ibinibigay dito, yung bag of grocery na binibigay namin. Ito, Albert, ha? Binibigay namin ang bag of grocery. At ito yung bigas na binibigay din namin. Oh, every other month, kasama ka sa program na nabibigyan natin ng bigas. Galing sa Pangulong BBM. Okay, Albert? Marami pong salamat. Nandiyan po. Bigyan din siya ng DSWD boss para sa Mercury Drive. Okay. Ito pa. DSWD. Ha? Para doon sa gamot na kakailanganin ni Mrs. Ha? Ito po, malaking tulong po yan kasi habang nag-ano po ko nung iba pa niyang gamot, ito po kasi makakatulong na yan sa mahal niya ng mga gamot. Isa lamang ang mag-asawang Albert at Mayan sa libu-libong mamamayan ng lungsod ng San Del Monte, Bulacan na naabutan ng iba't ibang programa ni Congressman Arthur Robes. Malaking tulong po yung kasi at least kahit paano ngayon makakaano kami ng gamot sa Mercury sa tulong po ni Kong Arthur Robes. Masaya po kasi kahit paano po maiibsan po yung paghihirap namin po sa financial sa gamot. Nandiyan po sila para gumabay sa amin. Ang tunay na serbisyo ay nasusukat sa pag-asang naibibigay para sa mga taong nangangailangan. At sa tulong ng mga taong handang makinig at tumalalay, ay may pag-asang unti-unting nabubuo para sa kanila. Ako po si Jasmine Bausin para sa House at Your Service.